Welcome to RND Way Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Ilang araw lang ang nakalipas matapos i-launch ang kauna-unahang patrol gunboat na may kakayahang magdala ng missiles at ang fast craft na ito ay proudly Filipino-made. November 12, 2024 ay nai-launch na nga ang isa na namang Acero-class patrol gunboat, ang BRP Albert Mangini. Ito na ang pangwalo sa siyam na units na kasama sa plano ng modernisasyon program ng Philippine Navy. Ang Acero-class patrol gunboats ay bahagi ng fleet ng Philippine Navy na naglalayong palakasin ang kakayahan ng bansa sa coastal at littoral defense. Ang mga gunboats na ito ay modernong mga sasakyang pandigma na idinisenyo para sa multi-role missions tulad ng maritime patrol, border defense at humanitarian assistance. Narito ang ilang mahahalagang detalye tungkol sa mga Acero-class gunboats ng Pilipinas. Ang mga Acero-class gunboats ay nakabatay sa Israeli Shaldag Mk Bastif design na gawa ng Israel Shipyards. Ideal ito para sa high-speed interdiction, maritime surveillance, at pagpapatrolya sa malalayong isla ng Pilipinas. May kakayahang itong umabot sa mataas na bilis na mainam para sa mabilisang operasyon. Mga kilalang barko sa Acero-class. Ang mga barko ay ipinangalan sa mga Pilipinong bayani bilang pagkilala sa kanilang ambag sa kasaysayan. Ilan sa mga naitalaga ay BRP Nestor Acero, PG Siyam na 01. Pangalang hango kay Nestor Acero, isang bayani sa Battle of Ising. BRP Lolinato Tuong, PG Siyam na 102, hanggo sa isang sundalong Pilipino na pinarangalan para sa kanyang kabayanihan, kakayahan at mga armamento. 25mm na stabilized naval gun, mga remote-controlled weapon systems, high-speed machine guns, may advanced na radar at navigation systems na nagbibigay ng mataas na operational awareness. Balak ng Philippine Navy na magtayo ng kabuuang 9 hanggang 12 gunboats sa ilalim ng proyektong ito para sa modernisasyon. Ang mga Acero-class gunboats ay mahalaga sa pagpapalakas ng maritime security ng bansa, lalo na sa pagprotekta sa exclusive economic zone ng Pilipinas at pagtugon sa mga banta sa mga pinag-aagawang teritoryo. Narito ang ilan pang pangalan ng Acero-class patrol gunboat. BRP Jenner Tinangag, PG Siyam na 103 na bahagi ng Acero-class patrol gunboats ay ipinangalan kay Jenner Tinangag, isang sundalo ng Philippine Marine Corps na pinarangalan dahil sa kanyang kabayanihan sa serbisyo. Si Jenner Tinangag ay kilala bilang isa sa mga Pilipinong sundalo na nagpakita ng katapangan sa kabila ng matinding panganib, lalo na sa mga operasyong laban sa mga armadong grupo. Ang paglalagay ng kanyang pangalan sa isang makabagong barkong pandigma ay para ang pagbibigay pugay ng hukbong dagat ng Pilipinas sa kanyang sakripisyo at dedikasyon sa bayan. BRP Domingo de Luana, PG-95, isang bahagi ng Acero-class gunboats ng Philippine Navy, ay ipinangalan kay Domingo de Luana, isang bayani mula sa Philippine Marine Corps. Si Sergeant de Luana ay kilala sa kanyang kabayanihan noong 2000 sa labanan sa Sitio Caro, Barangay Sugsugan, Matanog, Maguindanao. Sa insidenteng ito, isinakripisyo niya ang kanyang buhay upang iligtas ang kanyang mga kasamahan mula sa isang landmine explosion. Ang pagpapangalan ng gunboat kay Sargento de Luana ay simbolo ng pagkilala ng bansa sa kanyang katapangan at dedikasyon sa tungkulin. BRP Hermenegildo Yurong, PG Siyam na 106 ay isang Acero-class patrol gunboat ng Philippine Navy. Ito ay opisyal na kinomisyon noong Mayo 21, 2024 kasama ang BRP Lawrence Narag, PG Siyam na 107. Ang barko ay bahagi ng programa ng modernisasyon ng Philippine Navy at kabilang sa serye ng mga Fast Attack Interdiction Craft FAIC na ginawa ng Israel Shipyards. Ang mga barkong ito ay may Spike NLOS missile systems na may saklaw na 25 kilometro na nagbibigay ng mataas na kakayahan para sa mabilis na maritime interdiction operations. Ang barko ay ipinangalan kay Marine Staff Sergeant Hermenegildo Yurong, isang awardee ng Medal of Valor na nagbuwis ng buhay sa laban kontra sa mga Moro rebels sa Mindanao noong 2000. BRP Lawrence Narag, PG-907 ay ipinangalan kay Marine Corporal Lawrence Narag, isang sundalo ng Philippine Marine Corps na ginawaran ng Medal of Valor, ang pinakamataas na parangal para sa kabayanihan sa militar ng Pilipinas. Si Corporal Narag ay nagpakita ng pambihirang tapang noong operasyon ng gobyerno laban sa Moro Islamic Liberation Front
Sa Maguindanao noong 2000, sa labanan, isinakripisyo niya ang kanyang buhay upang protektahan ang kanyang mga kasamahan, isang aksyon na kinilala bilang sagisag ng tunay na serbisyo at sakripisyo para sa bayan. BRP Tomas Campo, PG-08, bahagi ng Acero-class patrol gunboats ng Philippine Navy, ay ipinangalan sa yumaong si Tomas Campo, isang kilalang bayani mula sa Cavite na kilala sa kanyang katapangan at kontribusyon sa paglaban sa mga mananakop. Ang mga pangalan ng Acero-class vessels ay kadalasang kinuha mula sa mga Pilipinong sundalo o tauhang nagpakita ng pambihirang serbisyo at sakripisyo para sa bayan bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan. Si Ensign Albert Magini ay isang opisyal ng Philippine Navy na pinarangalan ng Medal of Valor, ang pinakamataas na gantimpala ng Armed Forces of the Philippines, AFP, para sa pambihirang katapangan at kabayanihan sa harap ng labis na panganib. Bagaman hindi tiyak ang mga detalye ng kanyang eksaktong misyon o gawaing naging dahilan ng pagkilala, kabilang siya sa prestihiyosong listahan ng mga sundalong nakatanggap ng nasabing medalya para sa kanilang serbisyo sa bansa. Sa kasalukuyan, 4 sa mga gunboat na ito ang may nakakabit na Spike NLAWS missiles. Ito ay ang BRP Hermenegildo Yurong, BRP Lawrence Narag, BRP Tomas Campo at BRP Albert Mangini. Ang mga barkong ito ay mahalaga sa pagsugpo sa mga isyu sa seguridad, pagpapanatili ng soberenya at pagpapatupad ng batas sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bago tayo mag-end ay shoutout po muna sa ating mga top commenters and new subscribers. Shoutout kina Finder Lapis, June Suwaib, Fernan Joel, Rogelio Membrado, Cesar Calamatan, Gallego Rane, Joy Hope, Jacinto Rabe, Ronel Tagud, Federac Terrado, Jason De La Rosa at Jefferson Gaming YT. Maraming salamat po mga idols sa inyong panunood at suporta dito sa ating munting channel. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.